disciples kay Lord. Jesus was so committed. He was so committed to His disciples. Despite knowing that one of them would betray Him, one would deny Him, and the rest would forsake Him. Kamate, kung ako ang gaganyanin, iiwanan ko talaga. Pero siya, kahit alam na niya na itatakwil siya, tatalikuran siya, ginawa pa rin niyang lahat para sila patatagin, palakasin, humarap sa mga pagsubok na parating. Now, Matthew 24 and 25 together are called the eschatological discourse. That is, Jesus' sermon about the last things. So naman ang ibig sabihin ng discourse, sermon, or teaching, mga kapatid. The first half of Matthew 24 focuses on the events of the end times. But from halfway through chapter 24 all the way to the end of chapter 25, Jesus talks about how to wait for the end. So, yung first part ng 24, yung mga events sa wakas ng panahon, pero yung kalahati ng 24 hanggang sa dulo ng 25, ang tinuturo dito ni Kristo kung paano maghintay sa kanyang muling pagbabalik. Obvious naman kung anong pinahahalagahan ni Jesus. Bakit? Ang pinaprioritize niya, yung pinakamas mahaba niyang pagtuturo. Ano yon? Kung paano maghintay sa kanyang muling pagbabalik. Our text is not about the end exactly. But it's about how to wait for the end. Kung paano dapat maghintay sa muling pagbabalik ng ating Mesyas, ng ating Panginoon. Now, to correctly understand our text, we need to read it according to its context. Both literary and historical. We need to rightly discern the author's intent and the flow of his narrative. Kinakailangan tignan natin. Hindi pa pwedeng gusto nyo verse-verse lang eh. Kinakailangan basahin yung buo. Kung gusto nyo maintindihan yung tinuturo ni Lord dito sa chapter 25, beginning with 31 up to 46, kinakailangan aralin nyo magmula sa chapter 21 hanggang 26, yung susunod na chapter, para nyo lang mag-gets yung ano ng argumento nung may akda, nung author, si Matthew. Dahil gospel ito, meron itong double context, mga kapatid. Anong ibig kong sabihin sa double context? May context to si Matthew kung bakit siya nagsulat ng narrative na ganyan. Meron siyang dahilan. Although hindi katulad ni also a crucial hermeneutical decision. In hermeneutics ang parable, may hermeneutics yung narrative. Pag yung mga teachers natin sa simbahan, kung ano-ano na lang ang ginagawang pagbasa, at hindi na respeto yung rules of hermeneutics, yung rules of interpretation, madalas ang nadidinig natin mula sa kanila, yung opinion nila, hindi yung meaning ng Word of God. Kaya kinakailangan maingat ang paghawak ng scripture, mga kapatid. Otherwise, we would be talking about mere opinions. And we will no longer hear from the Lord. So meron mga crucial decisions na dapat gawin at yun ang ginawa ng inyong mga lingkod. Finally, we must approach our text based on our eschatological framework, yung ating pananaw tungkol sa wakas ng panahon, whether premillennial, amillennial, or postmillennial. Yung pagbasa mo dito, pag unawa mo sa teksto, napupulayan ng pananaw mo tungkol sa wakas ng panahon. At hindi mo yun pwedeng i-deny, mga kapatid. Therefore, our conclusions shall largely be determined by three things: our exegesis, our hermeneutics, and our eschatological view. Tatlong bagay. And I want you all to pay attention to these things kasi yung mga bagay na yan ay tunay na mahalaga. So how important is it for a Christian to come to a firm conviction on the end times? Mahalaga ba talaga na pag-aralan yung mga mangyayari sa wakas ng panahon? Yung eschatology? I believe it is just as important to come to a conviction on the end times as any other doctrines of Scripture. Wala ko nakikitang hierarchy sa importance. Ang Word of God ay Word of God. May mga nagtatanong sa inyo sa akin, sabi ninyo, bakit ganun yung mga convictions ko patungkol sa Christology at saka soteriology, patungkol kay Kristo at tungkol sa kaligtasan. Reformed po yung view ko pagdating sa soteriology at saka Christology.
Pero wala akong choice kundi maging dispensational pa rin pag ang pinag-uusapan, ecclesiology, study of the church, o di kanya eschatology, study of the last things. Kasi hindi kaya ng dibdib ko mag-spiritualize ng mga text. Kinakailangan grammatical, literal interpretation of the text palagi para maging honest ako sa aking sariling pagbasa. And I would like to encourage all of us to see the Bible, read the Bible this way. Para magkaroon tayo ng katiyakan na nadidinig natin ang Diyos. Now, believers must strive to familiarize themselves with the doctrine of the last days or eschatology. Although it is an often avoided subject because of the many disagreements associated with it. Tatlo pala nga yung binanggit ko sa inyo, yung premillennialist, yung amillennialist, yung postmillennialist. Marami pang iba. Baka akala nyo, yung premillennialist, meron niyang pre-trib, merong mid-trib, merong post-trib. Yung amillennialist, meron niyang futuristic, meron niyang classical amillennialism. Yung postmillennial, hindi ko na masyadong siniseryoso eh. Kasi hindi ko mag-gets kung paano sila mag-tick. Ang point lang, ang dami talagang mga pananaw. Ang problema dito, how to navigate. Ang suggestion ko mga kapatid, ito. Just be honest with yourself and with the Lord. Naintindihan ng Panginoon yung kasalukuyan mong kalagayan, yung mga convictions mo sa kasalukuyan, hayaan mong manatili. But please, keep on reading. Keep on studying. Keep on digging the word of truth. Kasi hindi pa pwedeng manatili kang katulad ng dati. Dapat lagi tayo nag-i-improve sa ating pag-unawa sa salita ng Diyos at sa ating Panginoon. Mga kapatid, mahalaga yung eschatology. Why? Because God gave it to us to help us live considering His coming. Sa pang-araw-araw nating buhay, dapat lagi tayong may punto de vista na naghihintay palagi sa pagdating ng ating Panginoon. We must study eschatology diligently so that it can inspire and motivate us and prepare us for what lies ahead. Wala na dapat gulatan kasi si Lord, binigay na niya kung anong mga dapat na mangyari, mga kapatid. Ang problema lang talaga ng mga churches, hindi tayo diligent sa pag-aaral ng Word of Truth. Subsequently, mga kapatid, since GCF has always been premillennial and pre-tribulational since the time of its inception, because of that, I will represent that view in our message for today. Wala po akong pamamlastic na gagawin. Una, sinabi ko na sa inyo na madaming mga frameworks, madaming mga pananaw. Pero kinakailangan kong pumili. At ang i-represent ko ay yung traditional view ng mga nauna sa ating mga pastor dito sa GCF. Ito yung doktrina ang tinanggap natin mula kay Pastor David yon, na pinakinang palalo ni Dr. Luis Pantoja, na tinanggap natin hanggang sa kasalukuyan pinagpapatuloy. Yung ating paniniwala sa pre-millennial and pre-tribulational view. Kaya yan po yung makikita nyo sa aking presentation ngayong umaga. And I will not apologize for it. Wala lang akong panahon, pero kung meron lang sana mas mahaba-habang oras, i-discuss ko sa inyo isa-isa. Yung amillennialism, postmillennialism, premillennialism. Yun nga lang, walang oras, hindi kaya. So, ano na lang natin sa ating Bible study yan. At invite nyo ko. Ayan, para may present ko sa inyo yung mga bagay nito. Pero gusto kong bigyang diin itong mga bagay na mga mangyayari. Next slide, please. Itong chart na ito, nagpo-provide ito ng big picture of the pre-tribulational, pre-millennial understanding. Kung mapapansin ninyo, nagkaroon na ng first coming, dumating na si Jesus, meron siyang muling pagbabalik, pero yung kanyang pagbabalik ay para sa kanyang iglesia muna. At magkakaroon ng meeting sa heaven, magkakaroon ng bema, bemati sa Greek, ibig sabihin, judgment seat.
huhusgaan. Pero yung judgment seat na yun, mga kapatid, bemati. Actually, misnomer yung translation sa English eh. Walang judgment actually involved dun sa term na bemati. Kasi award-giving ceremony dapat yun eh. Yun ang tamang pag-interpret ng term na yun eh. Unfortunately, nakasanayan na natin, traditionally, natawagin siyang judgment seat of Christ. Ini-insist ng mga mahal nating kapatid na millennialist na isa lang ang judgment. Itong makikita natin sa Matthew 25. Pero parang hindi ganun ang mangyayari kasi merong mga iba't ibang mga judgments. Katulad niyan, yung mga believers, ginudge na sila sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Kaya yung mga na tumanggap na kay Jesus, wala nang judgment na naghihintay sa kanila. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang judgment. Kaya yung pagsundo sa kanila ng Panginoong Jesus, wala tinge of judgment. Yung mga passages involved doon sa rapture, katulad ng 1 Corinthians 15, 50-53, 1 Thessalonians 4:16 at John 14 verse 1. Yan yung mga primary text, mga go-to text tungkol sa rapture. Wala kayong makikitang judgment involved. At ibang-iba yung pagbalik ni Jesus. Doon sa 1 Thessalonians 4:16, si Jesus ay babalik pero hanggang sa ulap lang, hindi siya bababa. Ang gagawin niya with the trumpet call of God and the loud voice of the archangel, He will command the dead in Christ to rise first. And then those who are still living will be caught up together with them in the clouds. And the Lord will take them to be with Him. So yung rapture will happen saan? Thank you very big. Parang meron kang prophetic gift So yung rapture, mangyayari sa clouds. Itong Matthew 25, bababa si Jesus. Ang sabi, He will establish the kingdom. Ibig sabihin, i-restore niya yung kingdom to Israel. Exactly kung ano yung tinatanong ng mga disciples. Mga kapatid. Ha? Meron naman tayong mga theologian friends na ini-insist na hindi, baka ito yung Great White Throne Judgment sa Revelations 20. Pero ang technique lang mga kapatid, ito, makinig kayo maigi. Kumuha kayo ng dalawang Bible. Buksan ninyo yung Revelation 20 at saka Matthew 25. Paghambingin ninyo. Hindi din pareho. Yung judgment sa Revelation 20, wala na daw dun yung heaven and earth. Ginunaw na. It will happen in space somewhere. At ang lahat ng husgahan dun sa Revelation 20, walang maliligtas. Lahat papasyahan lang na pupunta sa lake of fire. So iba pa ito mga kapatid. Iba din yung subject ng judgment. Sa Matthew 25, ang subject ng judgment, yung mga nations, the nations. Kaya may mga scholars na ini-insist, mga Gentile nations ito. Possibly, i-judge sila, depende sa kanilang naging actuations or treatment of the Jews during the tribulation period. Yun ang ini-insist nila. Bakit? Kasi ibang-iba yung mga pangyayari kung ipaghahambing-hambingin natin. So kung akong tatanungin nyo, mukhang meron tatlong mga pangyayaring mahalaga. Una, yung judgment seat ni Christ, na walang judgment involved. Kasi bemati yun in Greek, ibig sabihin award-giving ceremony. Susunod, ito yung judgment of the nation sa Matthew 25. Yung rapture sa 1 Thessalonians 4, beginning with verse 16. Yung judgment of the nation sa Matthew 25. At yung Great White Throne Judgment sa Revelation 20. Pag kumuha kayo ng tatlong Biblia, binuksan nyo yung mga verses na yun, pinaghambing-hambing ninyo, makikita nyo, hindi sila pare-pareho. It will take a great deal of spiritualization to say na pare-pareho sila. At kung ang training mo, basahin ng scripture through its grammatical-historical meaning, mahirapan ka talagang lunukin yung pag-spiritualize ng mga text.
Mahirapan kang tanggapin na hindi, wala nang Israel. Sa grand scheme ng Diyos, pinalitan na siya ng church. Israelism of the church. Mahirapan kang tanggapin yun. Bakit? Parang hindi naman yun ang sinasabi sa teksto eh. Bakit ito binabanggit sa inyo? Para matrain tayong lahat. Mag-isip critically tungkol dun sa mga nasusulat sa scripture. Hindi yung basta-basta na lang tayo tumatanggap. Mas na itong sinasabi ko sa inyo, ni-encourage ko kayo, huwag nyo basta-basta ludukin. Hook, line, and sinker. Oo, makinig kayo. Oo, pero pag-aralan nyo, pag-uwi nyo, i-consider ninyo, tignan nyo kung tama. Kasi wala namang perfectong pastor. Si pastor perfecto lang yung kilalang pastor na perfect eh. So hindi pare-pareho yan. Next slide, ito yung timeline natin. Ito yung present church age. Darating si Lord sa rapture, sa clouds lang yan. Magkakaroon ng judgment seat sa heavenlies, award-giving ceremony. And then, the body of Christ, who is the bride of Christ, will be married to Christ. Pero habang nangyayari yun sa heavenlies, may mga pangyayari sa ilalim. The beginning of sorrows. 7-year tribulational period. Yung first 3.5, medyo okay. Yung last 3.5 ay terrible and sorrowful. Pero ang tingin ko dito, dahil sa prophecy sa Old Testament, ang tawag dyan, Jacob's trouble. Sino ba si Jacob? The father of Israel. So ang tingin ko, yung tribulation, hindi naman para sa church. Para sa Israel. Bakit para sa Israel? Kasi hanggang ngayon, hindi tinatanggap ng mga Israelita ang kanilang Mesyas. Kasama yung tribulation sa pag-cleanse sa Kanya. Yun ang tipping point. Sa ganung paraan, mariredeem ni Christ ang bayang pinili niya nung una pa. Pero muling magbabalik si Jesus sa kanyang return sa Matthew 25, the return of Christ. Yan yung second coming. So kung mapapansin nyo, ang conviction ko, 2 stages return of Christ. Yung rapture, kung saan susunduin ni Lord yung kanyang simbahan, at saka yung second coming, kung saan the Lord will establish His millennial kingdom. Tutok pa rin na niya yung pangako niya sa Israel na maghahari siya sa bayan ni David. Because he is the son of David. The rightful heir to the throne of Israel. Mga kapatid. And then, mangyayari na yung eternity future. Hindi ko na alam kung susunod pa na. So, pero ito yung, yung grand sweep, mga kapatid. Bibigyan ko lang kayo ng babala. Ang pinakikita ko sa inyo ngayon ay premillennial, pre-tribulational view. Okay? Bakit yun ang pinakikita ko sa inyo? Yan kasi yung conviction ko sa kasalukuyan. Hindi naman ako mayabang na magsasabi sa inyo na, ito na yung conviction ko, mamatay ako. Kasi ang dami ko nang nakitang pastor kung kailan matanda, nagpalit Yun ang isa sa pinaka-hinahanga akong pastor, si James White Biglang ngayon, post-millennialist na Si Doug Wilson, post-millennialist na Although I really admire Dr. John Piper and Dr. John MacArthur, hanggang sa dulo, they did not despise their dispensational roots. Hanggang sa dulo, hinawakan nila ng matibay yung pananalig nila sa eschatology. Ano mga applications ang dapat nating makita dito, mga kapatid? How can we confirm our calling as disciples of Christ as we wait for His soon and coming return? In light of biblical prophecy and these future judgments, paano tayo dapat maghintay, mga kapatid? Number 1, we need to put in our hearts and our minds that Jesus shall return and reign in full glory to judge and separate people one from another. Mahalaga na araw-araw, pinahahalagahan natin yung katotohanan na si Jesus ay muling magbabalik. Alam niyo po ba kung anong meaning ng worship service during Lord's Day? Sineselebrate natin yung resurrection. And whenever we celebrate the resurrection, sineselebrate natin yung pangako niya, nakadugtong ng resurrection, ano yun? Yung kanyang muling pagbabalik. Alam niyo bang dahilan kung bakit tayo nangungumunyon palagi every first Sunday of the month?
Ha? Para paalalahanan tayo kung anong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para tayo tubusin. At paalalahanan tayo na siya ay muling magbabalik. Wala kang karapatan na kalimutan itong dogma na ito. Ang totoo niyan, sa bawat minuto ng buhay mo, ito yung katotohanan dapat nakaabang sa isip mo palagi. Muling magbabalik ang Panginoon. Tuwing natutukso kang magkasala, wag na lang magbabalik si Lord. May nakita kang bagong chika babes, wag na lang, baka dumating doon si Lord. Nakakahiya, jahe, dumating siya, nakita niya yung mata ko nakatingin doon sa chika babes. Diba? Kung mapapansin ninyo, mag-iiba yung mga desisyon ninyo sa araw-araw kung kayo ay faithfully waiting for the Lord's return. If you are daily telling the Lord, "Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus." Alam niyo, wala naman siguro na isa sa atin na magsasabing hindi niyo love si Lord. No? Ha? Lahat kayo, sinasabi nyo, deep inside, mahal ko si Jesus kasi minahal niya ako Pero kung talagang mahal mo si Lord, gusto mo siyang makita. Gusto mo siyang makasama. Medyo naglulukuhan tayo kung sasabihin kong mahal ko kayo tapos ayaw ko kayong makita ever. Medyo lukuhan na yun. Yung bang tipong si pastor, nagtalaga lang ng bagong senior pastor, nawala na siya. Akala ko ba mahal niya kami? Alam nyo, hindi kayo mahal. Bakit iniwan kayo Diba? Pero hindi ganun si Lord sa atin. Muli siyang magbabalik dahil mahal niya tayo. Ang tanong mahal ba natin siya? Sapat para maging excited sa kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, itong sabi ng verses 31 to 33, "When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne." The throne of David, of course. He will establish the millennial kingdom. Before Him will be gathered all the nations, and He will separate people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. Ihiwalay niya yung mga mananampalataya at saka hindi mananampalataya, parang paghiwalay ng tupa at kambing. And He will place the sheep on His right, but the goats on the left. Mga kapatid, ano ang ipinamamanhik ko sa inyo ngayong umaga? Please, brothers and sisters, live your present life with the return of Christ in mind always. Mamuhay tayong lahat araw-araw na nasa isip natin palagi ang muling pagbabalik ng Panginoon. Now, the truth that Jesus shall return is a major, non-negotiable Christian doctrine. In fact, hindi ako naniniwalang tunay kang Christian kung hindi ka naniniwalang muli siyang magbabalik. Delikado yun. Yung tipong sinasabi mong ako, I believe the gospel, pero hindi ako naniniwala sa resurrection. Medyo hindi mo yata naintindihan kung anong meaning ng gospel. Diba? Ganun din dito. Parang hindi mo yata naintindihan kung anong sabihin ng Christianity, ng salvation. Kung sasabihin mong hindi ka naniniwala muli siyang magbabalik. Non-negotiable truth ito, yung return of Christ. It is a central tenet of our common Christian faith. Listen and listen well, mga kapatid. As Christians, we must live with the end in mind. We call it the end time paradigm. Sabihin nyo nga, end time paradigm. Ibig sabihin, tinatanaw natin ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan, depende sa mga bagay na parating. Yung halaga ng mga bagay na kinakalingan natin ngayon, ang nagdidetermine ng kahalagahan niyan at prioridad niyan, ay yung mga bagay na tiyak na darating. Yun ang ibig sabihin ng end time paradigm. We must strive to be earthly good as we are consistently heavenly minded. Nabubuhay ka ng tama dito sa lupa, maayos kang mamuhay, you are a very moral person, pero deep inside your heart, ang desire mo is to be with the Lord. To be with the Lord. Our goal, mga kapatid, our goal in this life is to make much of Christ. To make much of Christ, acknowledging His supremacy and recognizing His absolute authority in our lives. He
will one day judge the world in righteousness and justice. Ang tanong, are you living each day in the light of eternity? Are you living each day in the light of eternity? Are you focused on eternal values and priorities that are aligned, connected with God's kingdom purposes? Or are you still pursuing your own personal ambitions? Mga kapatid, hindi naman masama magkaroon ng personal ambition. Ang pakiusap ko lang po, ang pagmamakaawa ko sa inyo ito. Tiyakin ninyo na yung ambisyon ninyo konektado sa agenda ng Diyos para sa inyong buhay at para sa buhay ng mga taong mahal ninyo. At the end of the day, ang pinakamahalaga talagang pasya ay yung pasya ng Panginoon. Yun ang pinakamahalagang kalooban, yung kalooban niya. Yun ang dapat mangyari dito sa lupa para sa langit. So are you focused on eternal values and priorities that are aligned with God's kingdom purposes? Sabi sa Daniel 7:13, I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man, and he came to the Ancient of Days, and was presented before him. And to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. This is the God we worship and serve. The sovereign Lord of the universe. He is Christ, our King. Sa Old Testament pa lang sinabi na kung sino siya, kung anong mangyayari sa ministry niya. Meron siyang pinagdaan ng humiliation, pero merong tiyak na glorification pagdating ng panahon. Sabi sa Revelation 1:7, behold, He is coming. The Lord Jesus Christ is coming. He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. So shall it be. Amen. Tiyak na muling magbabalik si Jesus. Ang hindi lang tiyak, yung attitude mo patuloy. Naghihintay ka pa ba, kapatid? O nabore ka na? Kaya nag-take risk ka na lang. Pasensya na, hindi ko na alam kung mga games ngayon, kaya Tetris na lang na nagamit ng illustration. Madami yata mga makabagong game. Hindi ko kasi alam. Nung nag-game pa kasi ako, ang pinaglalaroan lang namin noon ay yung combat. Yung anong pangalan nun? Yung mga gera-gera. Red Alert. Ang tagal ng panahon nun, Red Alert pa yung nilaro kong pinakahuli. So, hindi ko alam yung ibang mga laro ngayon. Sobra ka na bang nabubugnot sa paghihintay mo kay Jesus? Na inaaliw mo na lang ang sarili mo sa ibang mga bagay. Mga kapatid, please live a judgment-proof life today. Mamuhay tayo sa isang pamamaraan na hindi tayo makakasama sa huhusgahan ng Diyos. The Lord Jesus in verses 32 to 33 talks about a literal, a physical, and global judgment to be presided over by Christ Himself. Naniniwala ako na hindi tayo dapat kasama dyan. Judgment of the nations siya. All the nations shall appear before Him. Both Gentiles and Jews shall face individual and personal evaluation. Ganong klase ang ating Panginoon. Now, the basis of their judgment shall focus on how they have treated even the least of Jesus' brothers and sisters. Sino ba yung brothers and sisters ni Christ? Mga believers. One time, nagtuturo si Jesus Biglang dumating yung nanay niya at mga kapatid niya. Inantala siya nung isa sa mga nakikinig. Nandito na yung nanay mo at mga kapatid mo. Sabi ni Jesus, sino ba ang nanay ko at mga kapatid ko? Eto. Yung kanyang mga alagad nakikinig sa kanya, sila ang aking mga ina at mga kapatid. Hindi naman niya dinidisrespect si Mama Mary, Hindi naman niya dinidisrespect yung kanyang nanay. Pero binibigyan lang niyang diin kung anong relationship ang mas mahalaga, yung eternal relationship. Okay? Yung kapatiran na katulad na meron tayo ngayon. Eternal. Jesus as the Good Shepherd King shall make a perfect and permanent separation between the righteous believing and the unassuming sheep and the unrighteous, presumptuous, assuming goats.
Kung mapapansin nyo, pareho yung sheep at saka goat, hindi nila alam kung papabat sila ginudge. Napansin nyo ba? Lord, hindi namin alam kung kailan ka namin binisita, hindi namin alam kung kailan ka namin pinakain, hindi namin alam kung kailan ka namin pinaglingkuran. Basta sabi lang ni Lord sa kanila, welcome to the kingdom prepared by your Father for you. Receive your inheritance. Yun ang sabi ni Christ. Pero yung mga goats, ito mga asumero at asumera. Nung sinabi ni Lord na lumayas kayo sa harap ko, mga wala kayong kwenta. Hindi nyo ko pinakain nung ako'y gutom, hindi nyo ko inasikaso nung ako'y nakulong, hindi nyo ko inasikaso nung ako'y may sakit, hindi nyo ko binisita, hindi nyo ko minahal, hindi nyo ko inaruga. Nagtanong pa ang mga palmoks. Ang sabi ba naman, kailan naman Lord? Kailan ka naman namin nakita na nangangailangan at gutom at di ka namin pinakain at inasikaso? Sabi ni Lord, yung mga hindi nyo ginawa para sa mga kapatid ko, yun ay ginawa, hindi nyo din ginawa sa akin. Hala, tungo na kayo doon sa kabilang kwarto. Sabi niya ganyan. So mga kapatid, kung mapapansin ninyo, Christ as the worthy shepherd judge shall set all accounts eternally right. Hindi siya magkakamali sa kanyang pag-uhusga. Our text actually is meant to encourage preparedness among true disciples of Christ for His soon and coming judgment. Ang dalangin ko tayo ay naghahanda araw-araw na humarap sa ating Panginoon. Because we are all called to live lives that reflect our faith, knowing that we are ultimately accountable to Christ. Sabi ng iba, we are accountable to Christ when He comes back. Mga kapatid, kung tunay kang Christian, hindi ka accountable kay Lord sa kanyang muling pagbabalik. Kung Kristiyano ka, accountable ka sa Kanya ngayon. Wala ka ng pagbabayarang utang pag ikaw ay namatay o humarap sa Kanya. Fully paid. Yung lahat ng kasalanan mo, wala nang judgment involved para sa iyo bilang Christian. Yung accountability mo sa Kanya, sa kasalukuyan nangyayari. Nagmamakaawa po ko sa inyo, for those who are still living in sin, please give it up. You cannot escape the long arm of the Lord. Be sure your sin will find you out. Magbalik loob sa Panginoon, lagi siyang handa na tayo ay linisin, hugasan, at ituwid. Mga kapatid. May mga pagkakamaling ang tagal-tagal talagang ituwid. Mga kapatid, okay lang naman yun pag nag-umpisa ka ng lumakad patungo sa katuwiran. Hindi naman yan isang pitik tapos na. May mga ganun talagang mga pagkakamali. Ang tagal mo kayang ginawang mali yan, tapos ina-expect mo 3 minutes tapos mo, mababawi mo. Hindi naman ganun yun. Diba? Ang point lang dapat magbalik loob sa Panginoon kasi yun ang nararapat. Although eternal life, mga kapatid, is indeed our future inheritance, it is nevertheless our present possession. Kaya ko ito binabanggit, meron kasi akong mga nadidinig sa ating simbahan na yung eternal life tatanggapin natin pag tayo namatay at nakapiling si Jesus. Mga kapatid, hindi yung tama. Ang eternal life mo, hindi mag-umpisa pag ikaw ay namatay. Ang eternal life mo nag-umpisa nung ikaw ay na-regenerate, nung ikaw ay na-born again. Ngayon, Christian ka, nag-umpisa lang yung eternal life mo. Hindi totoong kinakailangan ka pang mamatay at maghintay. You now have eternal life. You are now alive with Christ. Alam niyo na nagbabible study ako sa Tarlac, doon sa simbahan natin sa Tarlac. Tagal-tagal ko nung nagtuturo, itong si RB, babaeng RB ito, hindi lalaking RB. Nagulat ako, Pastor, ako po ay tiyak na meron akong internal life. Ha? Ang tagal ko nung nagtuturo, di pala niya nagigets kung anong ibig sabihin sa eternal life. Akala niya internal, pang-loob na buhay. Ay hindi yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Yung eternal life, yung buhay na walang hanggan. Bakit? You have Jesus in your life. Jesus is your life.
Our eternal life does not begin when we die. It begins when we believe in Christ as Savior and Lord. Why? Because Jesus is our life. Amen. If you have Christ, you have life. Yun ang katotohanan. Colossians 3:3 tells us, for you died. When Jesus died on the cross, you died as well. Sabi ni Paul sa mga taga-Colossus, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is your life. Amen. Jesus is my life. Jesus is your life. The life we live in the body, we live by faith in the Son of God. Jesus is our life. Matthew 16:27, for the Son of Man is going to come with His angels in the glory of His Father. And then He will repay each person according to what he has done. Sa paghuhusga, nakabase daw yung paghuhusga saan? Sa ating mga ginawa. Bakit yung mga ginawa ang husgahan? Obvious naman kasi yun yung visible. Yun yung visible. Kaya sabi sa Matthew 24:30, then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Darating si Jesus, muli siya magbabalik. Nire-reward niya yung mga naghihintay sa Kanya. Ikalawang punto, Jesus shall reward righteous people based on their just treatment of believers. Naniniwala po, the only way to minister to Christ is to minister to the body of Christ. Nakikiusap po sa inyo, I humbly beg you, learn to minister to one another. Because that is the only way to truly serve Christ. Isang matinding kaplastikan, pagka-oro na, kapatid. Sabihin mo, mahal kita, Lord. Tapos kinamumuhian mo yung kapatid mo. Medyo yun, hindi ka panipaniwala. That's hypocrisy. The only way to love Christ is to love the brothers and the sisters. Kaya ang ganda-ganda ng inawit natin kanina. Thank you, Sister Jamaica. Ang declaration ng song is for, Lord, please enable me, empower me to love like Jesus, to serve like Jesus. Yun naman ang essence ng Christian life. Mithiin natin, ambisyonin natin, maging kawangis katulad ni Kristo sa pag-ibig niya at sa paglilingkod niya. Ang tanong, naglilingkod ba kayo sa isa't isa? Kung nagpupunta kayo sa church, naghihintay lang kayong paglingkuran. Please, do not go to church ready to be served. Go to church ready to serve. Handang maglingkod. Sabi sa verses 34 to 35, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food, I was thirsty, you gave me drink, I was stranger and you welcomed me. Yan ang sabi ni Christ. Nagpatuloy siya. Sabi niya, and the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. Anong mga practical applicational points na dapat natin makita dito, mga kapatid? Let no confusion linger regarding the nature of our salvation as by grace alone, through faith alone, and not by works. Pag binabasa natin itong passage ng Matthew 25, nagkakaroon tayo ng confusion. Bakit tila works yung ginudge ng king? Ginudge sila para pumasok sa kingdom dahil nagpakain sila? Namisita sila? Yung kabila naman, kaya sila in-exclude sa kingdom dahil hindi sila namisita, hindi sila nagpakain, hindi sila tumulong. Ito ang ginagamit ng mga kapatid nating Katoliko para ukil-kil sa atin, idikdik sa atin na, may good works na required para ma-save. Mga kapatid, the absolute sovereignty of God over our salvation and eternal destiny is designed to give believers assurance and security.
Si Lord ang may control ng iyong kaligtasan, hindi ikaw. Ang kaligtasan mo, regalo, kaloob ng Diyos sa iyo. Hindi ikaw ang may hawak. Hindi ikaw ang nagsikap. Trabaho ng Diyos yun mula umpisa hanggang matapos. Now, this truth gives us confidence in God's unchanging purpose as revealed by His unchanging word. Even from before the foundation of the world, God has elected His people and His plan for them is both sovereign and eternal. Sabi ng iba, tingnan mo nga pastor, ginudge sila dahil sila nagpakain, dahil sila bumisita, dahil sila nagbigay ng damit. Kaya sila pinapasok sa kingdom. Mga kapatid, hindi nyo ba narinig yung sinabi dun sa verse? Come, inherit the kingdom prepared before the foundation of the earth by your Father. Saan kayo nakakita ng inheritance na binabayaran ng good works? Kaya nga inheritance kasi walang payback yon, walang bayad yon, libre yon, tinatanggap yon mula sa magulang mong nagkaloob sa iyo. Ganon ang kaligtasan. Hindi binabayaran. Sa saglit na isipin nung babayaran mong sarili mong kaligtasan na wala yun sa iyo. Kapatid. Kasi pinatutunayan mo hindi mo talaga naiintindihan ang kaligtasang hinatid ni Kristo sa buhay mo. Even from before the foundation of the world, God has elected His people and His plan for them is sovereign and eternal. Kaya lang binibigay ni Lord, eternal life. Ano ba sa word na eternal ang mahirap maintindihan? Bakit mo i-insist na mawawala yung kaligtasan kung yun ay eternal? Ang dali-dali naman intindihin ng word na eternal. Ibig sabihin ba nun, pwedeng mawala? Ibig sabihin nun, pwedeng matapos? Ibang meaning ng word na eternal? Hindi po. Ang ibig sabihin ng eternal, walang hanggan. Bakit walang hanggan? Si Jesus ang dahilan. Kaya nga, the acquiring of salvation cannot and must not involve human works and performance. It is God's work from start to finish. Good works are the natural consequences of saving faith. They are the fruits of salvation, not the roots of it. Bunga ng kaligtasan ng mabuting gawa. Pero hindi sila ang naghahatid ng kaligtasan sa tao. Salvation or entrance into the kingdom is an inheritance. Mana, kaloob. It is a blessing. Yun ang term na ginamit ni Matthew. Blessing of the Father. Inheritance from the Father. It is a gift. It can only be received by faith from a gracious Savior. Tinatanggap lang ng libre, mga kapatid. Kaya ang sabi sa Ephesians 2, verses 8 to 10. Basahin nga natin ng malakas at sabay-sabay. Ready? Let's read. For by grace, you have been saved through faith, and this is not of your own doing. It is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk Amen. with Him. Ang linaw-linaw ng panulat ni Apostol Pablo, no? Bukod kay Kristo, ito si Apostol Paul, isa pang idol ko to eh. Pero hindi ko naman dinodiyos, no? Ang galing ng magsulat, ang ganda ng mga konsepto. Hindi lang malalim, malinaw. Sabi niya, biyaya ang kaligtasan na tinanggap ninyo. Dahil biyaya, tinatanggap lang yan sa pamamagitan ng pananalig ng iyong paniniwala. Hindi yan galing sa'yo. Kasi kung magagaling yan sa'yo, pwede ka nang magyabang. Pwede ka nang magyabang. Tayo daw ay mga nilikha ng Diyos, workmanship niya. Pero yun daw kaligtasan natin, yung pagkakalikha sa atin ay merong purpose. Ano yun? To do good works which God prepared in advance for us to do. So, bilang isang ligtas na tao, bilang isang born again, namumunga ka dapat ng mabuting gawa. Tignan mo nga ang iyong katabi. Mukha bang gumagawa ng good works? Pastor, mukhang gumagawa ng monkey business ito. Titus 3 verse 5 tells us, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Mga kapatid,
Please learn that works of kindness and compassion serve as pieces of evidence of our status as elect heirs and blessed by the Father. Ebidensya po yung mabuting gawa. Pero hindi sila ang naghahatid ng kaligtasan. Good works, showing kindness and compassion to those in need, are outward manifestations of an inward reality of faith in God. Kaya nga hindi mo ako pwedeng kumbinsihin na born again ka kung wala kang pake sa buhay ng kapwa mo Kristiyano. Ang unang-unang babaguhin ng Diyos sa iyo, ito yung puso mo. Mamamahal mo si Kristo. At dahil mahal mo si Kristo, mamahalin mo kung sinong mahal niya. Alam niyo, blessed na blessed ako sa mga kapatiran natin. Dahil minahal nila ako bilang pastor, tinanggap din nila at minahal nila yung aking pamilya. Napaka-sensitive ko sa bagay na yan eh. Kasi kung talagang mahal mo, mamahalin mo yung mga mahal ko. Yun yung conviction ko eh. Alam niyo ba ganun din si Lord? Sasabihin mong mahal mo si Christ, tapos hindi mo mamahalin yung mga tao kung para kanino, inalay niya yung buhay niya. Medyo kabalintunaan yata yun. Parang hindi yata totoo pag ganun. Kaya nga, a person's visible and outward righteousness bears witness to the saving and transforming power of God in a believer's life. Nakikiusap po ako sa inyo, patunayan nyo ngayon na kayo iligtas. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa, sa pamamagitan ng pag-iibigan sa isa't isa. Patunayan yung mahal nyo si Kristo sa pamamagitan ng pag-ibig ninyo sa kapwa nyo Kristiyano. Kakalungkot lang sa church eh. Kahit tayo magkakasama dito, wala kang ibang topic ng chismis ninyo, kundi yung mga kapatid din sa church. Ay, si ganyan, ako po, nagsuot pa ng dress na gano'n, di naman bagay. Ano bang paki mo? Doon siya masaya eh. Kung hindi naman masagwa, bayaran mo lang, kapatid. Ba't kinakailangan mo ng chismis? Ang tanda-tanda na, nagpakulay pa ng buhok. Ano ba yan? Hindi na lang i-donate sa church. Akala mo naman righteous, no? Wala naman tayong ibang pwedeng pag-usapan ng kasiraan kundi yung isa't isa. We're supposed to love the Lord by loving one another. Alam niyo bang kasama yan sa ating mission? We exist to make disciples who love God and one another. Yun ang laman ng ating motto. Bukod dun sa know Christ and make Him known. Okay? So in Matthew 25:34-40, the invitation to inherit the kingdom is given to those who have lived righteously. Bakit ganon? Kasi yung righteousness, ebidensya ng regeneration, ng kaligtasan, ng pagiging born again. Truly, our good works count in God's kingdom. They are essential fruits of our saving faith. Love and serve Christ, mga kapatid, through others, letting your actions prove and demonstrate your faith. Kaya sabi sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act on behalf of His good purpose. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan mo. Titus 2:14, He gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. Mga kapatid, yung sinasabi niyong faith, kung walang works, it's dead. Kaya ang sabi sa James 2:17-20, this time basahin natin ang malakas at sabay-sabay. Ready? Let's read. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Grabe magsalita, ang sakit, no? Ha? Pero kailangan natin madinig itong salita ng kapatid ni Jesus sa laman. O, ang tawag dito, half brother. Parang pangit pakinggan sa laman. Half brother. Wala daw kwenta yung faith mo kung hindi nakikitaan ng mabuting gawa. Kapatid, kaya dapat binabalanse.
Okay? Uulitin ko, hindi nagliligtas yung mabuting gawa. Pero yung tunay na ligtas, nakikitaan ng mabuting gawa. Nandito na tayo sa ikatlo at ikahuli. Hindi na pa ako sinasenyasan ng mga tao sa likod. Last 10 minutes, kanina pa yun. Third and last point, Jesus shall reckon judgment upon the unbelieving. He will reckon judgment upon the unbelieving. Yan ang sabi sa verses 41 hanggang 46. Mga kapatid, please, ang take home natin dito, lament over the lack of compassion and kindness in the lives of people. For it implies a grim eternal future for them. Verses 41 to 42. Pag nakakita tayo ng mga kapatiran ng mga tao na walang pag-ibig sa kapwa, walang pagnanais makatulong sa mga nangangailangan, nagtetengang kawali sa pangangailangan ng kapwa Kristiyano, pag-alala na tayo doon. Kasi yun ay senyalis ng kawalan ng tunay na buhay na walang hanggan. Ang isang tunay na Kristiyano, binabago ni Kristo ang kanyang puso, natututo siyang umibig sa kapatiran. Maniwala kayo sa akin, yun ang unang-unang babaguhin ni Lord. Bukod sa yung estado, yung status mo, eternal status, babaguhin din niya yung attitude mo toward the people around you. In our text, the king's basis for judging the goats on his left is their lack of concern toward his brothers and sisters who went through the tribulation. In biblical terms, to be cast away from God's presence signifies judgment and exclusion from His kingdom. Now, the curse of being separated and cast out is neither capricious nor arbitrary, but a result of one's actions and choices, reflecting the principle of sowing and reaping found in Proverbs 22:8 and Galatians 6:7-8. You will really reap what you sow. Pinakita nito mga goat na ito na hindi sila tunay na Kristiyano. Dito ba may goat? Paminsan-minsan may goat dito sa church natin eh. Pag nagtatagal na ng preaching si pastor, nanuluwag na. Biglang nagiging goat yung sheep. Ayan, diba? So, susunod na point, please lead others to Christ and challenge them to bear fruits of repentance such as acts of kindness and service for others. Iugnay natin yung ating evangelism with good words palagi. Yes, please evangelize. Kahapon nandito ako, nag-conduct ako ng pre-marriage counseling at nakita ko yung mga member ng evangelizing department nagbi-meeting sila. Naliligayahan ang puso ko, nakikita ko yung mga kapatiran interesado sa bahalagang bagay ng pag-evangelize. Please, brothers and sisters, snatch people out from the fire. Preach biblical morality without necessarily moralizing. Okay? But preach the good news, preach the gospel, preach a faith that works, not faith in works. Let us widen the reach of our gospel proclamation, since as humans, we do not know who the elects of God are. Naniniwala tayo na ang Diyos ang pumipili ng maliligtas from the beginning of the foundation of the world. Yun naman ang sabi maski doon sa Matthew 25 eh. Si Lord ang pumili eh, bibigyan ng inheritance yung Kanya. Pero hindi natin alam kung sino pinili ni Lord. Ano gagawin natin? Iwa-widen natin yung ating scope ng gospel proclamation. Ang pangarap ko dumating sa punto na dumami yung ranggo ng mga evangelist sa ating simbahan. I'm so delighted sa haba ng aking ministry dito sa church na ito. Pastor Boy worked alongside me, who is the evangelist of the church. Kaya lang ang hiling ko, mas marami pang i-raise up na evangelist si Lord sa ating church. Ang problema lang, ang marami sa inyo, ibang lihis. Hindi evangelist, ibang lihis eh. Ayaw mag-aral ng tamang doktrina. So, widen natin yung ating gospel proclamation para mas marami pang maabot ng pag-ibig ni Kristo. Now, the imagery of fire is frequently used in Scripture to symbolize judgment. In this passage, the fire
in the judgment of the nations is described as eternal, indicating the permanence and severity of this future judgment. Mga kapatid, it is a terrible thing to fall under the judgment of God. Nakakapangilabot yun. Kaya nga dapat natin iwasan. Ngayon pa lang, kung hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, huwag kang maalis sa bulwagang ito. Kausapin mo yung chief evangelist ng ating simbahan. Handa yan kahit senior citizen na. Walang ayawan, walang iwanan. Now our text can be correlated with other biblical references to eternal punishment such as Revelation 20:10, where the devil, the beast, and the false prophet are thrown into the lake of fire. Yung nature ng judgment ni Lord, pangipangilabot talaga. So please note that the concept of eternal fire serves as a clear and stern warning of the consequences of rejecting God's free gift of salvation. Ang dalangin po ng inyong mga lingkod, ng mga elders and pastors ng church, lahat ng sumisilong sa simbahan ito, makatagpo ng kaligtasan kay Kristo. Yan po yung iniiyak namin gabi-gabi. Lord, wag naman. Nabubisita na sa aming church, tapos aalis nang hindi sila ligtas. Nakikiusap po ko sa inyo, nagmamakaawa. Huwag kayong aalis sa lugar na ito na hindi kayo nakatagpo ng libreng kaligtasan kay Kristo. Kahit pameriendahin pa kayo ni Pastor Mike Tiglaw, tiyakin ninyo, matatanggap ninyo ang ating Panginoon. Ayan. So, finally, huling application point, level up your understanding and appreciation of God's perfect justice. Verse 46. Iangat natin yung ating pangunawa sa katuwiran ng Diyos. To communicate important eternal truths, the Lord Jesus employed powerful and clear symbolisms. The right side of the judge king often represents favor and honor, while the left side signifies disfavor or judgment. In our text, Jesus depicts the righteous as sheep and are placed on his right, while the unrighteous are depicted as goats and are placed on his left. The imagery of sheep and goats would have been familiar to the audience of Jesus, as shepherds often separated these animals for various reasons. The Lord Jesus says that God created hell for Satan. Did you hear that? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ginawa ni Lord ang impyerno para sa iyo. Sabihin mo. Hindi ka mahal sa impyerno, kapatid. Malinaw sa Bible ang sabi, the Lord Jesus says that God created hell for Satan and the wicked fallen angels who attempted a coup d'etat in heaven. Rebellious angels, para sa kanila yun. Nevertheless, it is also the eternal destiny of people who will reject Christ. So please take note, both angelic creatures and human creatures are in hell for the same damning reason. What is that? Sin. Sin. Sin, according to Dr. Wayne Grudem in his famous book on systematic theology, sin is any failure to conform to the moral law of God in act, attitude, or nature. Sa definition pa lang ni Dr. Grudem, siguradong lahat tayo bagsak. Lahat tayo makasalanan talaga. Scripture teaches that anything falling short of God's perfection is sinful, and every human being who has ever lived since Adam's fall has committed sin. Romans 3:23. Lahat tayo makasalanan, mga kapatid. Wala ni isang patuloy. Since Adam, the first man, sinned, as the federal head of humanity, the entire human race now has a sinful nature. Romans 5:12. But please take note, people do not go to hell because of Adam's sin. They go to hell because of their own sin, which they freely choose. Since God is infinitely glorious and worthy of submission, then all sins are fundamentally against God. For this reason, the only just punishment for sin, a violation of infinite glory, must also be infinite. Nagtataka tayo, bakit naman napaka-adjust naman ni Lord? Nagbibigay siya ng eternal punishment, mga kapatid. Ang binviolate ng sin natin ay yung eternal glory ni Lord. Kaya ang payment doon, eternal din.
Kaya nga hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Bakit? Kinakailangan ng eternal God maging perfect man para ka iligtas. Kasi eternity ka niya nililigtas, eternal person ang dapat maging manunubos. Kaya walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo. Siya lang ang nag-iisang eternal na tagapagligtas. Ganon katindi yung kasalanan eh. Napakatindi ng pagkawasak na hinakatid ng kasalanan sa ating mga buhay. Sin is a violation of infinite glory and must also be dealt with infinitely. Ang standard explanation dito ng mga kapatid nating Armenians, yung nasa kabilang bakod, sabi nila, kaya naman may hell kasi kinailangan ni Lord gumawa dahil meron tayong free will eh. Pinili mo yan eh. Kaya ka pupunta sa hell, hindi dahil hinatid ka dyan ni Lord, pinili mo yan. Ganun ba yan, mga kapatid? I-insist pa, the Lord hates sin but loves the sinner. Mga kapatid, pinadadala ng Diyos sa impyerno yung sin at saka yung sinner sabay. Bakit? Ang na-transgress ay yung eternal glory ng Panginoon. Ipag-pray nyo yan na maintindihan natin ang malalim. Kasi ako, tagal ko yung inunawa eh. Nag-rebelde pa ako sa Diyos, muntik pa ako mag-backslide dahil sa issue na to. Pero salamat sa Panginoon, biniyayaan niya ako ng kapasidad na intindihin kung bakit kinakailangan ng paghuhusga ng Diyos. Sino ka ba? Para magtaas ng loob mo sa Diyos. Galing ka lang sa lupa. And yet, pinili ka niya para iligtas. Ngayon, dapat puspos ng pasasalamat ng buhay mo. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive his due for the things done in the body, whether good or bad. Matthew 12:36, but I tell you that men will give an account on the day of judgment for every careless word they have spoken. Radical ang judgment na gagawin ni Kristo. In closing, mga kapatid, salamat. In closing na. In closing, I think it would be helpful to keep in mind Matthew's glorious depiction of Jesus Christ as the sovereign King who exercises all authority in heaven and on earth. Ganito dapat natin tignan si Jesus. Lahat ng authority had been given to Him. After all, we all need to be reminded of our calling to be Christ-centered always. We need to be reminded to be Christ-centered always. Mga kapatid, our Lord Jesus cannot be compared with any person or power. There is absolutely none like Christ. He is above all. He is the supreme ruler of time and eternity, of heaven and earth, of humans and angels. He is the supreme one. He is our sufficient Savior. After giving up His life on the cross for our redemption, He conquered sin, death, and the grave. He is alive today, sitting at the right hand of the Father, and He will return as the judge of all the earth. He will one day come to rule and judge. Sadly, most of the time, we live as though Jesus was merely an impressive historical figure, someone who did something great in the past. Too often, we treat the Lord as just a traveling body on our journey through life. Wala lang. Bestie ko lang siya. Akala natin maganda yung mga ganong klaseng pagtrato. That should not be, mga kapatid. Instead, we should give the Lord His rightful place as King of our lives, our sovereign ruler to whom we give our absolute devotion, faithful obedience, and highest worship. Now, let me ask you a very pointed question. Who sits on the throne of your life? Sinong nasusunod sa buhay mo? Are you still pursuing your own personal ambitions? Or are you now pursuing the will of God, the agenda of God for your life?
please mga kapatid, I'm begging you, submit to your Lord and King today. Our message outline for today has 3 main points. How to confirm our calling as disciples of Christ as we wait for His return and in the light of biblical prophecy and future judgment. Point number 1, Jesus shall return and reign in full glory. Point number 2, Jesus shall reward righteous people. Point number 3, Jesus shall reckon judgment upon the unbelieving based on their failure to minister to others. Here at GCF Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. To God be all the glory. Let's pray. Father God, thank you for giving us patience and endurance to sit under your word. May the power of your Holy Spirit be upon us, continuously challenge us to live our lives completely for the glory of our King. Help us, Lord, to bring the good news, the gospel, to the people around us. Help us to enlarge the scope of our gospel proclamation so that we can truly glorify our God, our Master, our King. Lord, here we are. We are thankful for the salvation you have given us. Now use our lives for your glory. We bless you, we honor you, we make much of you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.